Magandang buhay mga kaani. Ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa ating pong mga magsasaka. Ang pag-uusapan po natin ngayon yung isang klase ng sakit sa palay kung saan tinatawag po natin itong bacterial leaf blight o yung BLB. So ito pong BLB ay isang klase ng bakterya na nakakaapekto sa paglaki ng palay natin at kapag lumala at hindi natin naagapan ay posibleng makabawas sa ani natin. So kalimitan po na ito ay nakikita sa mga hybrid rice lalo na sa panahon ng wet season, ano po, yung mga tanim ng panag-ulan. So, alamin po muna natin bakit nagkakaroon ng mga sakit sa palay, ano? So ito po yung tatlong dahilan. Kapag po present itong tatlong dahilan na ito, tiyak po magkakasakit po ang palay natin. Number one po, presensya ng organismo sa palayan o yung tinatawag natin na pathogen. Itong pathogen, ito mismo yung sakit o nandun siya sa palayan. Pero kung hindi present yung dalawa pa, hindi makakaapekto sa palay natin. Ikalawa, susceptible ang variety. So yung variety natin, kaya nga maganda bago tayo magtanim ng palay, alamin muna natin kung sila ba ay susceptible o hindi sa sakit na 'to. At isa pa ay yung paiba-ibang panahon. Napakatindi po ng paglala kapagka ang panahon natin ay mainit, tapos biglang uulan, tapos mainit na naman, kinabukasan ng umaga, uulan. So yan po ay mabilis ang pagkalat ng mga sakit na ito. So ulitin ko po, itong environment o kapaligiran, kapag paborable diyan ang pagpapadami ng mga pathogen, ng mapanirang mga sakit, tapos ah, yung ating palay ay susceptible, tatamaan po. So yun po yung tinatawag namin na disease triangle. Pero kung ang isa man diyan ay wala, hindi present, so hindi po magma-manifest, hindi po tutuloy ang sakit. Okay, ano, so ano po ba itong sinasabi natin na bacterial leaf blight o mas kilala sa tawag na BLB? Ito po, ayon po sa kanila maaari pong mabawasan ang ani natin ng 10 to 60%. So depende po 'yan kung kailan po kayo tatamaan o anong stage ng palay tatamaan kayo. Makikita po ito sa irrigated at rain-fed lowland. Ibig sabihin may mga patubig, ano po, 'yan. So makikita nyo, sa unang picture makikita nyo bata pa lamang siya pero natutuyo ang kanilang dahon. O yung ikalawang picture naman, tuyong-tuyo na yung dahon niya at talagang papunta na ito sa pagkamatay. Yung nasa ilalim na picture naman, makikita nyo na unti-unting kumakalat ang sakit. So ano po ba ang palatandaan? Kalimitan po talaga ito'y nakikita natin kapagka mga panahon ng panag-ulan o yung wet season. At saka yung mga panahon na napakahangin. Ano po, ang entry point po ng bacterial leaf blight ay sa dahon, sa sugat ng dahon at sa mga natural openings. So dun po pumapasok yung bakterya. Kaya nga po minsan, lalo na yung mga panahon ng taghangin, ang mga dulo ng dahon natin ng palay ay nagdidikit-dikit, naghahampas-hampasan at yun po ang nagiging dahilan para magkameron ng sugat. At yun din po ang entry point ng bacterial leaf blight. So mapapansin nyo, ang bakterya, ang BLB ay magsisimulang matuyo ang dahon, yung pinakadulo, yung pinakadulo, papunta sa tigkabilang tagiliran, yan, kulay brown, tigkabilang tagiliran, pababa sa may puno ng dahon, hanggang sa lumala na at maging kulay brown na lahat yung dahon. So ganun po yun.
gano'n po nagsisimula ang BLB. So, maaari siyang umatake din sa ugat, 'yan. Kaya alam niyo po yung hindi po natin ina-advice na maglaplap ng punla dahil kung merong comprescent ang 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 bacteria leaf blight sa inyong lugar, ay maaari po kayong, tamaan sa murang edad pa lamang ng inyong palay, ano. Okay, so paano naman po ito dumarami? Ano po, so number one po, mahangin at maulan. Dahil nga sila ay pores, mabilis silang kumalat mapapayad sa pamamagitan ng hangin at ulan. So meron pong, presensya ng bakterya sa irrigation. For example, available na yung bakterya na 'yan, nasa irrigation na, so nadadala sila ng tubig. At, ikatlo, kontaminadong kagamitan. So yung mga ginamit natin sa pagha-hand tractor, pagte-thresher, lahat, pagsusuyod, posible na dala na rin ano, 'di ba minsan ginagamit natin 'yan, nililipat natin sa iba-ibang lugar kasi pinaparentahan po natin. So, posible rin po 'yun na maging dahilan. Kontaminadong dayami, ano po. So, ito ang nagiging problema natin minsan, siyempre bawal tayong magsunog ng dayami. So 'yan, pagkakalat natin sa susunod, ayan, contaminated na pala. Maaari din po kasi na hindi natin kilala masyado o kabisado yung BLB at akala natin normal lamang na dumidilaw talaga ang dahon ng palay dahil sa pagpahinog na, pero yun pala kontaminado na ng BLB. Ayan, posible yung kumalat pa rin po o maging source pa rin po ng sakit. Okay po, katulad nga ng sinasabi natin kanina, dumadami siya dahil nakakapag-multiply siya agad, dahil ang entry point niya ay yung mga sugat ng mga halaman natin, yung natural openings katulad ng mga stomata, sa ugat, sa dahon, 'yan po. Isa pa ho, kapag po mainit o mahalumigmig ang panahon, yung binanggit ko sa inyo kanina, pabago-bagong klima, at isa pa ho sa nagpapalala ng husto, itong sobrang paggamit ng urea. Ano po, kasi minsan, mentality nung ating ibang magsasaka, kapag nakita nilang madilaw ang palay, eh, lalagyan nila ng urea para mag-green. Ang problema, kung hindi pala siya deficient sa nitrogen at siya ay isang sakit, so 'pag nilagyan niyo ng urea, yung BLB, eh, magi-green din naman po 'yan, beberde rin. Pero pagkalipas ng 1 linggo, ang tendency lalo pong lalala yung BLB. Bakit po? Dahil yung pong dahon natin na nilagyan ng urea ay tataba. So, mas bibilis ang multiplication ng bakterya. Siyempre lulusog po ang dahon, eh. O mas lalo siyang magiging sakitin at paborable po 'yun sa pagpapadami po ng, BLB do'n sa dahon ng palay at sa katawan ng palay mismo, ano po. So ito naman po yung pamamahala o management. Number one po, gumamit po ng resistant variety. So, advantage na po kayo kapag po ginamit nyo yung matibay na variety laban sa BLB. So, number two po, pakatihan ang palayan. Dapat po yung pagpapakati nyo ay hindi tatalon yung tubig dun sa kabilang palayan dahil masasama lang o kakalat lang lalo yung BLB. Kaya napakaganda po na ang mga bakterya po kasi ay takot po 'yan sa mainit na lugar. Kaya number one na pangontra din ay yung pagpapakati ng, palayan. Number three, hindi dikit-dikit ang palay. Dapat po meron kayong 20 by 20 centimeter na pagitan para po ang penetration ng sikat ng araw ay diretso dun sa lupa, 'yan. So, gumamit ng recommended rate ng nitrogen. So, kalinisan, siyempre ho, mas malinis ang paligid ng palayan natin, mas makakaiwas tayo sa BLB. Pagpapahinga ng lupa, kung ang palayan niyo ay pinahanga niyo ng at least 30 days
O sabihin walang katanim-tanim po 'yan, lahat ng kahanggan mo walang katanim, tanim at, tapos mainit ang panahon, so walang pagkakataon ang bacterial leaf blight na magparami. At kung hindi naman po maiiwasan ay yung pong, paggamit po ng chemical application. So ito po ilan lamang yung mga irerekomend ko ano ho, marami pa ho. 'Pag gagamit po kayo ng, pamatay, ng BLB, puwede po kayong gumamit ng mga copper-based fungicide. Iba ho yung fungicide lamang, ito po mayroong copper base. Katulad po ng BLB stopper, pungguran, Puside, o yung mga ionic copper concentrate o ICC. Ito po subok na subok ko po itong ICC na ito, napakaganda po nito. So yun lamang po and like, share, and, subscribe.